Saan ka pupunta? Mang Tupeng, anong nangyayari sa inyo? Hindi ka makakatakas dito! Diyos ko, tikbalan pala si Mang Tupeng! Lagim FM. Lagim FM. Taong 1896, sa liblib na kabundukan ng Negros Occidental, napadpad ako sa Hacienda de Carmen. Isang lupain na tila yumayabong sa yaman, ngunit may bahid ng dugo at dilim. Dito, bawat gabi may mga sigaw na nilulunod ng hangin, at bawat aninoy tila may matang nakamasid. Ang dala ko lamang ay ang anting-anting na minana ko sa aking ama. Isang pamana laban sa kasamaan. Hindi ko alam na sa pagpasok ko rito ay hindi lamang tao o Kastila ang aking kalaban, kundi mga nilalang na sinauna at gutom sa laman. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Haji. Isang lalaking nagtatago mula sa sariling nakaraan, at ngayon ay handang ibahagi ang aking nakakakilabot na naging karanasan. Hayaan niyong simulan ko ang aking istorya. Haji, alika rito! Bilisan mo! Tay, saan tayo pupunta? Ang dami nila. Etong anting-anting na minana ko pa sa lolo mo. Sa'yo ko ibibigay ngayon. Tay, wag mong ibigay sa akin yan. Hindi kita iiwan. Lalaban tayo. Hindi, anak. Ako ang maglilito sa kanila. Ikaw ang dapat na mabuhay. Isuot mo yan. Yan ang panangga mo. Tay, ayoko. Baka hindi na kita makita. Makinig ka, Haji. Kung mahal mo ko, tatakbo ka. Magtatago ka, hindi matatapos dito ang laban natin. Pero kailangan mo mabuhay para ipagpatuloy. Hindi ko kaya, tay. Hindi mo ko iiwan. Para akong asong itinaboy ni tatay at itinulak ako palayo. Sabay takbo niya sa direksyon kung saan mabilis niyang naagaw ang pansin ng mga kalaban. Anak, kayo na! Magtago ka! Ipangako mong mabubuhay ka! Tay, patawarin mo ko. Ako ang hinahanap niyo! Nasa itim na bahagi ako ng gubat ng mga oras na yon. Nakikita ko lahat. Pinapalibutan siya. Tinataga nila. Ngayon ko naunawaan, wala na si Itay. Ang natira sa akin ay ang anting-anting at ang pangakong ipapagpatuloy ang laban niya. Mag-isa na akong tumatakbo sa dilim ng kagubatan. Hawak ko ang anting-anting ni Itay habang nanginginig ang kamay ko. At ang aking naging bawat takbang ay palapit sa Hacienda de Carmen. Sana makahingi ako ng saklolo. Hoy! Sino ka? Bakit ka narito sa lupay namin? At bakit ka sugatan, bata? Ipagpaumanhin po ninyo, Ginoo. Kung nanghimasok ako dito sa inyong lupain. Haji po. Haji ang pangalan ko. Takas po ako mula sa mga Kastilang mananakop. Galol ba? Kung galol,
Haji, halika. Tutulungan kita. Ako si Mang Tuping. Katiwala ng asyenda na ito. Talaga po, tutulungan niyo ko. Oo, bata. May amo ako mabait si Doña Carmen. Hindi kanya sasaktan. Halika, may silid para sa'yo. Para makapagpahinga ka na. Salamat po. Salamat po, Mang Tuping. Halika rito nang makapagpahinga ka na. Mukhang napagod ka sa iyong paglalakbay. Napakalaki po ng silid na ito, Mang Tuping. Nakahiya naman po. Huwag kang mag-alala. Pahinga ka lang dito at gigisingin na lamang kita kapag handa ng pagkain. Salamat po. Hindi ko po alam kung paano ako makababayad at sana walang makakita sa akin. Ajay, magpahinga ka lang muna. Ligtas ka na dito. At dala ng pagod, ay tuluyan na akong nakatulog. Tulong! Tulong! Maawa kayo! Ano yan? Diyos ko, ano nangyayari dito? Wag! Tama na! Tulong! Nasaan ka? Tutulungan kita! Ano ito? Aray! Tulong! Hoy! Bitiwan mo siya! Sino ka? Isa ka rin bang handa para sa amin? Hindi! Palayain mo siya! Lumapit ka rito! Hindi ako natatakot sa'yo! Biglang lumipad at lumusob ang aswang papunta sa akin. Diyos ko! Unti-unting lumabo ang aking paningin at nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal na nawalan ako ng malay at nagising ng mga boses na nag-uusap sa aking harapan. Nasa silid na pala akong muli at hindi ko alam kung paano nangyari yon. Donya, nakita ko po siya sa labas kagabi. Sugatan at pagod. Halos hindi makahakbang. Bata pa siya. Nakakaawa naman. Saan kaya siya nanggaling? Hindi ko po alam. Pero mukhang may mabigat siyang pinagdaan. Nasaan ako? Gising ka na. Mabuti naman. Nagising ka ba namin, iho? Pero, paano ako napunta rito? Kumusta ka, iho? Ako si Doña Carmen. Amo ng hasyenda na ito. Malugod kitang tinatanggap dito, Haji. Salamat po kung gano'n. Pero, may narinig po kasi ako isang lalaki. Humihingi po ng tulong. Nakita ko rin ng isang babae. Hindi normal. Para siyang hindi tao. Haji, baka naman nananaginip ka lang. Hindi. Malinaw ko po siyang nakita. Matulis ang mga ngipin. Mahaba ang kuko. Para siyang hayop. Sinugod niya ako tapos... wala na akong natandaan. Bata, bago ka pa lamang dito sa aming lugar. Madalas, ang mga bagong salta ay napaglalaroan ng kanilang isip. Pero, Donya, ang sigaw po totoo po yun. Sariwa pa rin sa akin hanggang ngayon.
Minsan, ang gabi ay may dalang panlilinlang, Haji. Ang lahat na nakita mo ay hindi tunay. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. O hindi totoo. Bakit parang ramdam ko pa rin ang kilabot sa hangin? Pati yung mga mata niyang nakatitig sa akin. Bata, baka dahil sa pagod at nararamdaman mong sakit sa katawan, kaya mo naisip ang mga ganyang bagay. Magpahinga ka na muna uli siguro. Oo, Haji. Sa hasyenda kong ito, ligtas ka. Wala kang dapat katakutan. Sana nga po. Totoo yan. Kinabukasan ay may biglang dumating na mga sibilyan sa hasyenda ng Donya. Sa takot na baka ako ang kanilang hinahanap ay nagtago ako. Pero sapat na ang layo upang marinig ko sila. Magandang umaga po, Doña Carmen. Magandang umaga rin. Anong sadya niyo rito? Doña Carmen, ipinadala po kami rito para mag-usisa. May mga ulit kasi na ilang magsasaka ang bigla na lamang nawala nitong mga nakaraang gabi. Nawawala? Nako, wala akong naririnig na ganyan dito sa aking lupain. Tahimik naman ang lahat. At ang mga tao ko ay maayos na nagbubungkal ng lupa. Doña Carmen, hindi po iisa ang ulat. 3 na ang hindi nakakauwi. Pati mga pamilya nila nagtataka. Baka raw may nangyayari dito sa paligid ng hasyenda. Abay, malaking kaso ito. Pero wala akong napapansin. Marahil, baka sa ibang baryo nagmula ang mga balitang yan. Kung ganun po, pakiusap na lang, Doña. Kung may mapansin kayo, agad niyong ipagbigay alam sa amin. Hindi ligtas ang ganitong mga pangyayari. Abay, syempre. Gusto ko rin ang kapayapaan dito. Maaari na kayong magpatuloy sa inyong investigasyon. Naisip kong muli ang nasaksihan ko mismo nung gabing yun. Paano niyang masasabi na wala siyang alam? Bakit parang hindi man lang siya nag-aalala? Kung 3 tao na ang nawala, dapat may kabas sa boses niya. Pero parang wala lang. Mang Tupeng, pakisabi sa mga tao na magpatuloy sa gawain nila. Walang dapat ikabahala. Walang ikabahala kuno. Pero iba ang naging kutob ko. Hindi ito karaniwan. May tinatago siya. May tinatago ang hasyenda. Kung hindi panaginip ang nakita ko, baka may kinalaman siya. Hindi na ako pinatulog ng gabing yon at walang ibang inisip kung paano tumakas. Pero Haji, gising ka pa pala. Anong ginagawa mo ngayong 10 oras ng gabi? Mang Tuping, kayo po pala. Wala naman po. Hindi kasi ako makatulog kaya lalabas po sana ako sandali. Pero matutulog din ako maya-maya. Ganun ba? Akala ko may kailangan ka. Mahirap talaga makatulog kapag bago ka sa lugar, ano? Oo nga po, Mang Tuping. Kayo po, bakit gising pa kayo? Gabi na. Kasi abala kami para sa piyesta. Maraming kailangan ayusin, lalo na't malapit na. Alam mo naman, gusto ni Doña Carmen na maging maayos ang lahat. Pista? Ganun po ba? Oo. Lahat ng tao rito ay naghahanda.
Kaya baka marinig mo pa ang ibang nagkikikilo sa labas. Huwag ka na rin magtaka. Sige po. Naiintindihan ko po. Siya, Haji. Magpahinga ka na. Bukas, mas maliwanag ng paligid. Mas magaan ang pakiramdam. Opo, Mang Tupeng. Salamat po. Hindi ako dapat magbabaya. Hindi ako dapat magkamali. Kaya nang tuluyan ng nakalayo si Mang Tupeng, ay mabilis akong pumuslit upang tumakas. Pero nagkamali pala ako. Kunti na lang. Makalalayo na ako sa sumpang lugar na ito. Hindi! Saan ka pupunta? Mang Tupeng! Anong nangyayari sa inyo? Nagbago ng tuluyan ang itsura ni Mang Tupeng. Parang bangkay na humaba. Naging kabayo ang ulo. Nagningas ang mga mata at umatungal bilang tikbalang. Diyos ko! Tikbalan pala si Mang Tupeng! Ora mismo ng pagkakataong yun ay hinawakan ko ang anting-anting sa aking dibdib. Anting-anting! Iligtas mo ako! Sagit ka na! Hindi ka magagatakas! Di ako susuko! Ito ang kapangyarihan ng tugo ng aking ama! Naglaho si Mang Tupeng sa katayuang tikbalang sa tulong ng anting-anting na binigay sa akin ng aking ama. Aalis na sana akong tuluyan nang biglang Tulong! Maawa kayo! May babae. Hindi ko pwedeng pabayaan to. sumilip ako sa loob ng isang madilim na silid at nakita ko ang isang babaeng nakagapos at napapalibutan ng mga kandila na tila isang orasyon. Sino ka? Tulungan mo ako! Alisin mo ako rito! Sandali! Pakakawalan kita! Salamat! Salamat sa iyo! Ako si Aliyah! Ako naman si Haji. Bakit ka nandito? Bakit ka nakagapos? Bihag ako ni Doña Carmen. Gagawin nila akong kasangkapan. Ako ang piniling tagapagdala ng dugo ng kanilang lahi. Ano? Anong lahi sinasabi mo? Mag-aaswang sila. Sila ang may-ari ng hasyenda. Lahat ng ito, ang mga pista, ang mga piging, ang mga ritual, ginagamit para palakasin ang kanilang kapangyarihan. Kaya pala may mga nawawala. Hindi ako nagkakamali ng hinala. Haji, tulungan mo ako makatakas. Ako lang nga natitirang buhay na bihag. Kung hindi, ako ang susunod na magiging isa sa kanila. Hindi ko hayaang mangyari yan. Hanggat nandito ang anting-anting, lalaban tayo. Aliyah, may paparating. Kailangan natin kumilos ngayon.
Kailangan nating magmadali. Haji, bilisan natin. Baka abutan tayo. Sa tingin nyo, makakatakas kayo! Kitang-kita ko kung paano humaba ang leeg ni Doña Carmen. Naglalabasa na ang matutulis na ngipin at ibang-iba na ang kanyang boses. Tuluyan ang nagbago ang kanyang itsura. Namaga ang balat, nagdilim ang mga mata at naging pula ang gilid ng labi. Diyos ko, si Doña Carmen, aswang ha. Haji, huwag kang lalapit. Kayang-kaya kanyang patayin. Wala kayong laban sa akin! Ako ang reyna ng asyenda! Ako ang ugat ng aming lahi! Hindi ako papayag na magtagumpay ka! Walang kwentang anting-anting mo laban sa akin! Tingnan natin! Haji, sa likod mo! Dumating pa ang mga alipores na aswang ng Donya at tuluyan na kaming napalibutan. Huwag kayong mag-alala! Hindi na kayo makakaalis! Dito na matatapos ang lahat! Hindi! Nagkakamali ka! Dahil dito matatapos ang kasama nyo! Lumalaban ako gamit ang anting-anting. Naririnig ko ang sigawan ng mga aswang habang nasusunog kapag nadadampian ng liwanag. At isa-isa silang nagiging abo. Haji! Ang anting-anting! Mas lumalakas kapag hawak mo ng buwang ang paniniwala! Sa ngalan ng aking ama at sa lahat ng biktima ninyo! Hindi! Hindi mo anin! Ako ang reyna! Umalulong ang malakas na ungol ni Doña Carmen. Kasunod, ang tunog ng apoy na lumamon sa katawan niya. Unti-unti ay humina at natigil. Haji, nagawa mo. Napatay mo siya. Oo. Pero hindi dahil sa akin. Dahil sa anting-anting na iniwan sa akin ng aking ama. At sa tapang ng mga nawala. Ngayon, malaya na tayo. Pagkatapos ng nangyaring yun, ay para bang nabura ang lahat ng bigat na matagal kong pasan. Isinama ako ni Aliyah sa kanilang baryo at doon ako nagkaroon ng panibagong simula. Sa loob ng maraming taon ay lagi kong iniisip kung tama ba ang mga desisyong ginawa ko. Kung karapat-dapat ba akong pagkatiwalaan ng mga taong kasama ko. Pero sa gabing yun, nang matapos ang lahat ng laban, ay doon ko lang tunay na naramdaman ng kapayapaan. Hindi ko rin nakalain na ang mga sugat na iniwan ng nakaraan ay siya ring magiging daan para mas tumatag ako. Isa-isa kong nasilayan
Ang mga taong dati ay nagdududa sa akin na ngayon ay nakangiti at nagtitiwala. Sa simpleng pagtingin sa kanilang mga mata ay alam kong hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo. At higit sa lahat ay natutunan ko na hindi ang kapangyarihan o tapang ang tunay na sukatan ng pagkatao, kundi ang kakayahang tumayo muli, magmahal at magpatawad. Naway, nagustuhan ninyo ang aking kwento at kapulutan ng aral. Lubos na gumagalang, Haji. Lagim FM. Lagim FM.